Kasama po dito dahil supposedly dapat yun lang po yung itatopic po sa inyo about discipline, yung discipline of fellowship. Supposed to be sa kalagitnaan na po yun, pero ngayon po dahil sa atin po sa atin ng Lord that every Wednesday, I consider you people of God na narito po ngayon na kayo po yung mga disciple ng ating Panginoon. Kaya mas pahalagahan po natin ito mga bagay dito at ipag-uwi po natin yung pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo kasi napakalaga nun. Yung pumapasok yung kasiguraduhan natin na pagdating ng araw, tayo po ay makakapasok sa kaharian po ng Panginoon. Kaya ito po mga pag-aaral dito, itatak po natin sa puso po natin at kung hanggang marami po, sana lahat po tayo dito magkakapatid sa Panginoon, pati yung mga Sunday attendant po natin, sana po yung makasama po natin itong midweek service kasi napakahalaga na po bawat minuto, bawat segundo, bawat araw at oras sa buhay po natin dahil nalalapit na po talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag nag-tutunin po tayo sa social media, nakikita niyo po ba? Halos mga tinatapik na po at ang tinuturo tayo sa mga end time. So, ibig sabihin talagang hapiw na po sa ating Panginoon. Kaya pag-ingatan po natin yung ating relasyon sa ating Panginoon, especially our spirit or our spiritual living in Christ Jesus. Okay, pag-aaral po natin ngayon, discipline for the disciple. So, introductions to spiritual discipline. Okay. Maganda na po ba kayo? Amen! Okay. Huwag lang po sulat tayo ng sulat. Kundi pakinggan niyo rin po yung bawat binibigkas po sa ating po dito para na sila maunawaan niyo po yun. Kasi kung isulat niyo lamang po yan, at tapos po ay pag-uwi, hindi niyo naman po aaralin, mas mainam po na makinig na lamang po kayo. Okay. Sa kanina po binasa po natin, ito po ay pagtutunan po ni Pablo dito kay Timoteo na kung saan with regards on the spiritual discipline na kailangan po talaga ipalagalan po ito talaga sa mga mananampalataya ni Kristo. Now, in 1 Timothy chapter 4 verse 7, we find Paul exhorting Timothy. Now, yung pinakita po dito, yung verse dito, exercise yourself towards God's godliness. Ito po yung nakasalat po doon sa New King James Version. Na kung saan, ang sabi po sa atin dito, yung pagsasanay sarili po natin sa kabanalan. What does it mean? Now, i-compare po natin ito into other translation. Sabi po dito ng ESV, train yourself for godliness. Sanayin natin o turuan natin para gano'n po. And then in NIV, sabi naman po dito, train yourself to be godly. And then, dito sa New American Standard Bible, ang sabi naman po dito, mas lalo niya po itong kumagay parang ipinaunawa at pinalinaw niya yung paghugan po nitong 1 Timothy chapter 4 verse 7. Discipline yourself for the purpose of godliness. So, napakahalaga po ng disiplina. Kasi yung disiplina na ito, kahit na sabihin po natin na tayo mag-aral ng Biblia, bumasa tayo ng bumasa, o makinig tayo ng makinig ng salita ng Diyos, without this discipline as a Christian, hindi po natin talaga makipapanguhin ng mga bagay na ito. It's only kapag parang daan lamang po ito sa isip natin, sa tayo natin, and then later on, makakalimutan na po natin at wala po nangyari doon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang pag-church po ay pag-aaral. Ang pag-church ay pagtanggap ng mga bagay patungkol sa kalooban ng Panginoon. The purpose of God for us to live in His Word. Sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya mahalaga po ang pakikinig ng salita at pagsasabuhay po ito. Okay, ulitin po sa inyo. Discipline yourself for the purpose of godliness. Para sa ano po, bakit tayo nagdidisiplina? Para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Para tayo makapamuhay ng mga Diyos. Now, ganito po yung tinuro po dito ni Timoteo, dito kay ni Paul, dito kay Timoteo. In 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 9, Paul instruct Timothy to reject godless needs and white tales. Ano po ba yung ibig sabihin ko? Yung mga alamat at yung mga hanga-hanga lamang o mga istorya lamang po, ano po? And instead, focus on spiritual training and godliness. Na huwag po natin paglaanan din po yung mga bagay na hindi naman po galing sa Diyos.
hindi galing sa kalooban ng Diyos. Kasi ito mga bagay na ito, alam niyo, malaki po yung gustong ipahiwatig po dito ni Pablo na hindi po maintindihan ng mga tao dahil katulagan na po talaga tayo ng pamumuhay dito sa lipunan ito. Hindi ko po muna sa inyo. This advice was given in the context of the early church in Ephesus. Sabi po ni Pablo po dito kay Timoteo, ituro mo ito sa iglesia sa Efeso. Now, alam niyo po ba kasi, itong Efeso po, sa panahon po na yun, a city known for its wealth, influential port, and temple of Artemis. Now, ang ibig sabihin po dito, itong mga tao po dito, halos pagan nation, pagan country, wala silang Diyos. Ang kanilang gusto naman kapag pagan, ganito po yung karakter, yung pag-uugali ng mga pagan. Ang pagan po, nakaumpul lang po ang buhay niya sa pagpapayaman. Nakaumpul lamang po yan sa pagpapakilala, sa kapangyarihan. At meron po sila sinasamba po dito ang paniniwala na kung saan naliwas po sa katotohanan sa Panginoon. Ito nga po yung Temple of Artemis. So, pag sinabing Temple of Artemis, ito po ay dedicated into a pagan goddess which is Diana. Ito si Diana. So, alam po natin na ito si Diana ay false god po ito. Diyos po ito ng mga tao po doon. The passage highlight the tension between worldly destruction and pursuit of a godly life, emphasizing the importance of focusing on what is truly valuable. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, ito yung ituro mo sa kanila. Kailangan matutunan nila yung mas higit na mahalagang bagay kaysa doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Godliness which has benefit both in this life and the life to come. So, ano po itong bagay na ito na napakahalaga? Yung magbibigay po sa atin ng halaga sa buhay na ito at sa buhay na darating which is life eternal. So, ito yung gusto ituro din po sa ating ni Pablo. Sa panahon po natin ngayon, marami pong tao na nakapagos naman po sila sa mga bagay dito sa lipunan. Na alam naman po natin that we as a Christian know about things that we need to treasure. At alam po yung mga bagay ngayon, yung mga bagay na paparating. At hindi yung mga bagay na dito lamang sa mundo ito. Kaya kung makapansin po natin, marami po na halos hindi makapagbigay ng panahon dahil sa ganitong pagan attitude. Pag sinabing pagan attitude, nakapasi lamang po sila sa pansarili. Na kung saan, yun lamang po yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Yung about their pleasure. Okay, itignan pa po natin itong mga bagay nito. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga sa halip sanayin mo ang iyong sarili sa mga Diyos na pamumuhay. Ito yung nalilip out sa mga tao po ngayon. Yung pamumuhay na dapat nating matutunan ng mga Diyos. At kaya kung mapapansin po natin, ang layo na po ng tao sa mga pagiging mga Diyos. Marami yung sinasabi nila na sila'y mga Diyos, pero yung character, yung attitude na meron po sila ay hindi ang dito sa tinuturo ng Biblia. Na itinuturo ni Pablo dito kay Timoteo na pinapatungkol niya doon sa mga tao sa Efeso. So not to spend your whole life into worldly enrichment. Ito yung bagay na dapat po natin makita. Na ang buhay po ng tao ay hindi lang sa pagpapayaman sa mundo ito. Dahil usually ito po yung nakakapagpalaglag po sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya kung papansinin po natin yung kaisipan ng tao, parang kaisipan ng mga tao sa Efeso, na kung saan ang isipan po nila is not in God. Wala sa Panginoon, kundi nandito sa mga bagay nito. At yun po yung tinatawag na pagan attitude. Kapag ikaw naka-open ka lang sa mga bagay na pansarili o sa mga bagay na mga sanlibunan, ibig sabihin po niyan, consider that you are pagan. Even though you know Christ Jesus, pero hindi mo naman pinapahalagahan yung mga bagay na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya every one of us, kailangan matutunan natin to discipline, to get the value of the words of God into our life today. Kailangan matutunan po natin yung bagay na yan. Consider what some commentators have written. Tignan nyo. Ito po yung mga nagpapahayag pero about dito po sa bagay na ito. Sabi po nila, ito po,
cultivate pity and seek to become more holy. Sabi po nito, commentatorist na si Barnes. Now, at sabi naman po dito, itong si Barnes, Timothy is told that as an athlete train his body, so that Christian must train his soul. Parang ini-accompany niya ito sa isang atleta na nagsasanay sa pagpapalakas ng katawan para siya ay gumaling. At ganoon din po tayo bilang mga Kristiyano, nagsasanay po tayo sa mga bagay sa Espiritu, dinidisiplina natin yung ating sarili, yung ating pamumuhay para sa kapakanan ng ating kaluluwa. Alam niyo ba, pag hindi po natin si Nanay pinaratis yung pamumuhay na yun, ang magsasabang po na lubos po dito yung ating kaluluwa. At hindi po tayo makaka-earn o makaka-gain ng mga bagay sa buhay ng kaluwagan kung hindi po natin talaga didisiplinanin yung espiritu po natin. Such exercise involve reading and studying the Bible, prayer, meditation. Isa lamang po sa sinabi po ng mga commentators na ito na dapat na pagpapahalaga natin at pagka-train po natin sa sarili po natin, pagdidisiplina po natin about reading, studying the Bible, prayer, and meditation. Kailangan po natin gawin po yan. Kaya kung hindi po ginagawa po ito mga bagay na ibang wala po tayo ng tinatawag na pagsasanay sa mga bagay na mga Diyos. So kailangan po natin ipamuhay yung mga bagay na yun. The value of such spiritual exercise in 1 Timothy chapter 4 verse 8. Dito natin makikita yung malagang naman po itong sinabi po dito. Sabi po dito, godliness is profitable in all things. Yung pagiging mga Diyos, yung pagiging banal, mayroon po itong magandang pakukuha ang isang tao sa mga bagay na ito. At ang akala po natin kasi minsan parang the value of our life is to be rich. Yun naman po yung alam po natin eh. Pero ang hindi po natin alam po dito, the real value of our life today is godliness. Amen. Yung pamumuhay sa kapalaran. Having promise of the life that's now is and of what which is to come. Ngayon at sa pagsusunod na panahon. Ngayon at sa buhay na walang hanggan. Yun po yung halaga ng pinag-aaralan natin. Why we discipline our spirit. Kaya as a children of God or as a disciple to Jesus, as a disciple of God, tayo po lahat ay kailangan mag-disiplina po ng ating sarili. Tuloy po natin. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon din panginaban. Ngunit ang mga Diyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sa lahat ng paraan. In all our ways in life. Amen. Ibig sabihin, kahit na sa pamumuhay mo, pagpapamilya mo, o pagtatrabaho mo, pag-aaral mo, kung nandun po tayo into godliness, palagi po ang magiging pakinabang po ito para hindi po tayo maligaw. Sapagkat ito yung may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito, ngayon kundi maging sa buhay na darating. Tingnan niyo po ito, marami pang tao ang ipinabalik po nila yung mga bagay dito sa mundo ito. There is a promise, only dito lang sa mundo. Maraming pwede kayo maman, maging binanaryo ka, marami kang ari-arian, maging talyag ka, pero that was the promise only of this world. Dito lang. Pero ang pinakamaganda po dito, nakita yung halaga, hindi lang dito, ibang bagay na spiritual discipline na tinuturo sa atin, na pahalagaan po natin, kundi pati sa buhay naman ang hanggan. To make sure na ang tao naman po natin maliligtas. Kaya na, we need to discipline ourselves. We need to discipline by the words of God. Amen. At yun po yung kailangan na malagay po sa buhay po natin, yung salita ng Diyos. Huwag naman po natin papawalang halaga yung salita ng Diyos dahil yun yung paglalagay po sa atin into the value of life now and the coming life soon on heaven. Okay. The concept of spiritual discipline. May mga konsepto po dito ang tao. Kung minsan yung konsepto po nila ay hindi po talaga umugma sa konsepto na tinutulong po ni Pablo. Kaya titignan po natin itong mga bagay na ito. Hindi po kami nagsisimba po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po kami nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kung hindi naman po natin pinabalyo itong mga bagay na ito at hindi natin kung bagay parang pinapractice, pinapamuhay, walang sa-isay po yung dapat bagay niya. Kailangan yung manifestation po na lahat ng pag-aaral na ito, pinidisiplina mo yung sarili mo para mangyari itong maganap sa buhay po natin. Okay.
Definitions of spiritual discipline. In general terms, discipline means ang yung ganito. Any training intended to develop moral character, produce a pattern of behavior. Yung magkaroon na tayo ng patayan sa pag-ugali natin. Yan ang tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ni Pablo. Na mayroon tayong patayan. Hindi patayan dito sa mundo, kundi patayan natin ng Diyos. Patayan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, we need to discipline. Kapag makikita po natin sa maraming tao, mapapansin po natin, ang kahulugan po sa kanila ng spiritual discipline, basta nagsisimba lang sila, basta nakikinig lang sila, basta nagpapray lang sila. Hindi pa po yun ang talagang ganap. No. Sabi naman po sa Merriam o Webster Dictionary, ang kahulugan nito is training that corrects, mold, or perfect the mental faculties or moral character. Ibig sabihin yung paghubad, paituwid, o iperfecto natin yung kakayanan ng ating pag-iisip pagdating sa kabanalan ng Diyos. Ito po yung wala tayo kung minsan. Karaniwan po sa mga Kristiyano, ito yung wala yung kakayanan mabuhay o pag-isip ng mga bagay para sa kabanalan ng Diyos. Amen. Minsan yan yung lagi nung mula sa isipan natin, ito our mentality. Nawawala po ito dahil napapasukan po tayo ng mga bagay na hindi natin masasabi na talagang valuable talaga sa buhay natin. Kaya nga ito yung dapat nalagay po natin sa ating pag-iisip. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Regarding spiritual discipline in particular, tingnan po natin, with regards of our spiritual discipline, kailangan po natin na may particular po sa buhay po natin kung ano po ba talaga ito. Okay? Sabi dito, una, a spiritual discipline is when practiced faithfully and regularly. Hindi lang every Sunday, hindi lang every Wednesday, hindi lang kailan gusto mo, kundi dapat natin yung katapatan mo at madalas at lagi mong ginagawa ito. A habit of regular pattern in your life that repeatedly brings you back to God and opens you up to what God is saying to you. So, ang gusto kasi mangyari talaga sa atin ng Panginoon, maibalik tayo sa Kanya eh. Kaya nga nagbubukas ang Panginoon sa atin ng about discipline. Why God create His disciple para talaga natin po itong disiplina nito. Kaya nga discipleship eh. Kaya nga dito pumapasok yung discipleship. Ibig sabihin po ito, dito po tayo nililinan, kinokorek, kinotuwin, at binabago. Spiritual discipline can be described as behavior that facilitate spiritual growth. Pinabibilis yung paglago ng ating espiritu. Pinabibilis yung ating pagiging disiplinado pagdating sa espiritu at pagdating sa ating Panginoon. So ayaw po ni Pablo, nagpapadala-padala po tayo sa espiritu kasi mabilis yung kalaban natin eh. Kaya nga, we need to discipline our life. Pag nakikita ko na namibilis yung buhay mo, the value of spirit, medyo katigil mo na agad yun. Parang sinasabi ni Pablo, huwag ka na magdadal dyan. Ibalik mo na yung sarili mo, ito spiritual discipline, ito the godliness of God. Huwag ka papayag na lumalabas ka, ito the godliness, ito ang godliness. Huwag naman po tayo nalabas into godliness living, yung pamumuhay ng may kabanalan at mga Diyos. Titignan po natin talaga, let us always observe our life kung saan po para mapasing buhay po natin. Minsan sige lang tayo, gawa tayo ng gawa ng kasalanan, at hindi po natin alam na mawala yung kapalagan. Yun po yung isang bagay na dapat disiplinahin po natin sa sarili natin. Kaya nga kung minsan, mayroong tama na pinagalugtod at mayroong galugtod na tinatama. Amen. Alam niyo kung bakit? Dahil yung spiritual discipline to a man is wala. Hindi na nakalandi sa buhay niya. Kaya kung ano yung parang nakita niya para sa kanya tama, yun na yung tama. Hindi niya dinidisiplina yung sarili niya na pali ito. At hindi dapat ako mag-stay dito sa kanina ito, kundi kailangan pagsigrapan ko, train myself, discipline myself, para makabalik ako doon sa talagang tama. Which is the value of the spiritual things about God. Now, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos mismo, itong panahon natin, ito minamadali na tayo. Gusto niya talaga malibatan tayo ng kapanalan.
maipagal po tayo ng pagiging pamumuhay ng mga Diyos. Sabi po nila, spiritual discipline, there are spiritual exercises that one engage in habitually, which bring one closer to God and thus become more godly in character and behavior. Hindi gusto sa atin kaya tayo tinuturuan ng spiritual discipline. Amen. Para tayo ay maging habit po natin, makakaugalian natin, inhabit yung buhay natin sa Panginoon. Hindi ba yung kung pinahihinayangan yung araw at sandali na pakipapin mo sa Lord? Hindi ba yung parang nanghihinayang ka sa oras na ibinibigay mo sa Panginoon? You must discipline your time. Amen. You must discipline everything in you. Kasi ginagawa ng Lord dito, tinuturuan tayo para tayo ay makalapit ng tono sa Panginoon at maging habit po natin kung maging makasanayan po natin yung mga bagay na pagpapamuhay sa Diyos na kung saan napakaliit ng ating pagpapamuhay sa kabanalan. Kaya kasi kung mapapansin po natin, nandun pa rin po tayo sa kahalayan ng mundo eh. Nandun pa rin tayo sa kahalayan ng mundo. Affected pa rin po tayo ng mga taong walang Diyos. Affected pa rin po tayo ng mga taong na hindi kaya mamuhay dito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi niyo po napapansin, itong social media, sometimes ginagamit ang lakas ng social media. Amen. Na para bilangin po yung ating isipan na pagkatuwa tayo ng Diyos at tayong madisiplina para mapalapit tayo sa kapanalan niya. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung pagkakasin po natin sa mundo, ang isipan ng tao, puro sa pera lang. Karaniwan, makikita mo sila, nagsusumikap lamang po ang tao sa mundo, maramihan po, puro sa pera lamang po. Kaya nga, dito po sa lugar ng Efesos, sabi po ni Pablo dito kay Timoteo, turuan mo sila. Turuan mo sila mamuhay sa kabanalan. I-train mo sila, disiplinahin mo sila. Ituro mo sa kanila na may pakinabang dito sa pagsasanay, sa espiritu, dito sa buhay na ito at sa buhay na mga nagan. Yun po yung gusto mangyari sa atin ng Panginoon, yung turuan tayo. Now, dapat na lagi po natin ginagawa itong mayroong pagdayan sa kabanalan ng Diyos, yung pagiging mga Diyos. Sa tingin niyo po, kayo po ba sa oras na ito masasabi mo na mga Diyos ka na? So let's find out. Kasi ang hirap po talaga sabihin. Baka mamaya sabihin ko na, oo, mga Diyos na ito. Tapos, ito pa ng mga bagay nito, yung example ng spiritual discipline, wala naman po pala akong disiplina. So, titignan po natin po ito para makita po natin. Yun ay kung gising kayo ngayon. Makikita dito. Pero kung natutulog ka na ngayon, eh sigurado, baka ng disiplina mangyayari po sa atin. Amen. Amen. Kaya hindi po nagtulog. So, disiplinahin po natin yun, okay? Ito yung example of the spiritual discipline na kailangan matutunan po natin. Nakahanda po ba kayo? Amen. Baka sa ina nga po, kung talagang gising. Amen! Praise the Lord, mga gising pa tayo, no? Mamaya-maya na lang, no? Okay. Unang-una na dapat na maging halimbawa ng spiritual discipline natin is the discipline in our prayer. Pag sinabi prayer in which one spend time talking to God, araw-araw ba may panahon ka sa pagkikipagdinig sa Panginoon? Araw-araw ba kinakausap mo ang Diyos? Araw-araw ba mayroong kang time na panalangin sa Kanya? Now, tingnan niyo po ito ng example pa tayo dito. Dito sa Daniel chapter 6 verse 10. Napalaman ni Daniel na nilagdaan na nanghali ang iyong pagkusan, umuwi siya, umuwi siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses siya ang ginagawa, ito sa maghapon dahil ng kanyang kinakagalingan. 3 times a day siya nananalangin. Alam niyo kung bakit napakahalaga po ito? Tingnan niyo po ito. Si Daniel, isa po siya sa pinakamatalino na pinihag itong dito po para paglingkod sa kaharian. So, tatlo po sila na nahirang na tagapamuno sa kaharian. Pero si Daniel yung naging pinakapinuno sa kanilang tatlo. Ngayon, nagkaroon po ng ingit itong dalawa sa kanila dahil gusto nila ipagsakto nila ito si Daniel. Kaya, inutusan po nila kung para
Sinusunod nila itong si Hari Darius na magpalabas ng isang tuntunin o isang pagpusan na in 30 days, walang sasapat mananalangin sa kanilang Diyos. Kasi wala po sila makitang dahilan kay Daniel para po maparusahan. So sa kanyang salita, ito si Daniel ay talagang napangit po siya na hindi talaga gumagawa talaga ng kalikuan. So ngayon, nakita lamang po nila na kung saan may pagpalaan po nila or magagawa po nila na tumagay para plan. Ito po si Daniel dahil po sa kanyang panalangin. Pakita nila, mapanalangin po ito eh. Kaya nagpautos po sila sa hari. Sabi nila, mahal na Haring Darius, bakit hindi po kayo magpalabas ng utos sa 30 araw na walang mananalangin sa kanilang Diyos? So, alam niyo po, kung pinagdaan po ito ng hari, ito po si Daniel ay umuwi ng bahay at lumukod siya ang manalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa itaas ng silid. Pero ito po yung practices and habit ng pagiging kabanalan na tinutulong ko sa atin. Our discipline in prayer. Now, ano nangyari po dito? Nung siya po ay nakita na nananalangin, isinugod siya nito dalawa na ito kay Haring Darius. Tapos ito po si Haring Darius ay wala na pagawa dahil mahal niya po ito si Daniel eh. Dahil paborito niya po ito si Daniel eh. Wala siya nagawa kundi ipapapal po sa kulungan ng leyon. Ngunit pinatapal po ito si Daniel doon sa kulungan ng leyon. Ito po yung power of his prayer because of his discipline into prayer. Nagkaroon ng kapangyarihan yun. Nung itapon po siya ng pagdaman, hindi pa katulad ito si Haring Darius kasi nalapag siya dito kay Daniel. Alam niyo ba? Kinabukasan na punta agad siya doon sa kulungan ng mga leyon at tinawag niya ito si Daniel. Daniel, buhay ka ba ba? Yan. Susunod ko si Daniel, o mahal na hari, hindi ako nilapa ng mga leyon dahil sa pag-iingat, pinatikot ng Diyos, Yahweh, yung bibig ng leyon. So, natuwa ngayon ito si Darius. At ang ginawa ngayon ito, nagkaligtan ngayon sitwasyon. Ang parusa ngayon ay ibigay dito doon sa dalawang kalaban niya. At sila po yung pinapa ng leyon. Nasa bunga malamang po ng yungin, ng pinagpilungan ng mga leyon, sinagpang nakabagat ng itong mga tao ito. Now, alam niyo po sa prayer, napakamapangyarihan prayer, if you are discipline yourself into praying. Amen. Alam niyo, kung tayo po mismo pagkakaroon tayo ng time to pray daily, alam niyo po ba yung pagsama ng Diyos ay nandun palagi. Kaya nga, you must discipline ourselves. Kasi ito po yung pagsasanay na ito ay bigay sa ating ang Panginoon para tayo hindi masilong ng kaaway. Para hindi tayo mahulog sa mga bagay sa pangil o sa pagsaktan ng mundo ito. Alam niyo po ba na nandun tayo sa lion's den? Amen. At kaya nandiyan ka ngayon dahil hindi ka masambal-sambal ng leyon dahil there is God who's willing to save us. Amen. Dahil tayo sa prayer po natin. Pero, hindi ko ba nakita na maraming mga Kristiyano ay nahulog sa pangil ng mga leyon dahil hindi nananalangin. A Christian without prayer or he has no discipline in his prayer life, I tell you, madali po siya sa Panginoon sa liputan. Kaya manalangin po palagi po tayo. When Daniel is about into the fears of death, alam niyo po ba ang ginawa ng po dito ni Daniel? Yung panalangin ang pinagawa kanya. Wala siyang ibang pinagawakan. Hindi niya pinagawakan dito yung kanyang karunungan. Marunong si Daniel eh. Because God has given him a race. Pero yung karunungan na yun, inilagay siya doon sa kabanalan ng Diyos. Hindi ba yung karunungan po natin, minsan ginagamit po natin eh, nag-contradict po eh. Sa kabanalan ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Because it's not coming from God. Dapat kung coming from God, yung karunungan mo, yung karunungan mo yun, magtutulak sa'yo, every time that you get into trouble, dadalhin kami ka sa panalangin. Kaya yung panalangin na yun, kung meron po talaga tayong Diyos sa buhay po natin, hindi natin kakaligtaan po yung panalangin. Amen. At kung mahalaga sa atin yung kabanalan, pamuhay sa kabanalan, hindi po mawawala yung panalangin. Amen. A person who is prayerlessness is a nothing. Wala.
Dahil hindi sila pwedeng maging Christian kung hindi po sila nananalangin. Kaya nandaan po natin yan mga kapatid sa Panginoon. Tingnan niyo sabi sa Colossians chapter 4 verse 2. Maging maganda kayo sa panalangin ng handa at magpasalamat sa Diyos. Na kahit walang pangyayari sa buhay natin, nananalangin tayo. Na kahit wala tayong karamdaman, wala tayong kung anong bagay na kailangan o problema sa buhay, nananalangin tayo. Dahil yung panalangin na yun, nagpapakita po sa atin ng disiplina sa ating espiritu, dahil yun yung ating basihan o patayan sa buhay ng pag-uugali natin bilang mga Kristiyano na tayo'y lumalapit sa Panginoon. And without prayer, ang isang tao ay papalayo sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Prayer gives us close to Jesus. Yun yung magtutulak sa atin para mapalapit tayo sa Panginoon. Pero kapag walang prayer, yung buhay na lumalayo sa Diyos, hindi natin namamalayan. Okay, tuloy po natin yan. Another example ng spiritual discipline is yung discipline po natin ito, meditation. In which one concentrates on God's word or other things worthy of such attention. Yung pang sinasabi po sa atin ng Lord dito, yung meditation, yun yung kumbaga parang iniisip natin palagi. Amen? Yung words of God. Amen. Yung kailangan, ang laman ng isipan po natin ay yung salita ng Diyos. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi katanyagan, hindi titles dito sa mundong ito. Hindi kung ano mga bagay dito sa mundong ito ang iniisip ng isang taong may disiplina sa espiritu. Kundi yung mga bagay na, ano sabi ng Philippians chapter 1 verse 8, bilang pagkatapos mga kapatid, lagi ninyong isang-isip ang mga bagay na karapat-dapat, ang kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, maluwig, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ano ito? The words of God. Amen. Lahat ng tinukoy dito, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, maluwig, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos sa atin, yung lagi tayo nagsisharean. Lagi tayong nagbabahagian ng salita ng Diyos. Gusto ng Panginoon sa atin, if you discipline yourself in meditation, kailangan yan kahit na saan ka magpunta, binimeditate natin yung salita ng Diyos. But only by you, ano? Hindi na pa ikaw mag-isa yung meditation. Even in the fellowship, kapag tayo nagbabahagian palagi ng salita ng Diyos, that was their meditation. O kaya nasa labas ka, tapos nagsishout ka ng salita ng Diyos, that was meditation. Sa isa na alam na natin yung nagkakulong na sa walo, kung maging nagbabasa ka ng Bible, alam niyo, kung isa ka, kulang pa yung meditation yun eh. Dahil kung isa, basa lang tayo, pero hindi naman po talaga kumakatak sa puso. Pansin niyo, kapag ka meron kang kapusa, kapag meron kang basira, mapapansin mo, nasusuportahan, napapalakas yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya, ano nangyayari? Yung nagiging naman ang isip natin ay natutunog ng salita ng Diyos. Kasi mo yung discipline meditation. Ikatlo, fasting. Usually accompanied with prayer in which one abstain from food. Kung maging parang, yung fasting, alam niyo po ba, pagpapalakas ng ating espiritu yan. Dinidisiplina natin yung espiritu natin. Kapag nanghihina ka na, kapag nawawala ka na sa Panginoon, ito yung gawin mo, mag-fasting ka. Gawin mo yung flesh mo, at palakasin mo, pakainin mo yung iyong espiritu, yun yung fasting. Hindi mo yung hindi pagkain ng pagkain, alam mo? Hindi yung iyong pagkain ng ating katawan. Kundi, hindi ka na, let's say, hindi ka nga kumakain, nagpapasting ka, hindi ka kumakain ng mga pagkain, pero wala ka nang ginagawang pagpapakain sa ano naman, it's nothing. That is not fasting. Ang fasting ka rin po yan. Ang fasting, basically, tinuturo sa atin yan na pagpapalipas ng pagkain. Pero ganito po yan. Isang bagay na fasting, yung pagpapalipas ng pakalundong ginagawa. We limit ourselves into the worldly system. At parang ililimitahan natin yung mga bagay na ginagawa natin. Kasi masyado sobrang-sobrang ka na, sagad ka na sa trabaho, lalagyan mo ng fasting po yun. Sagad ka na sa mga bagay na ginagawa mo sa araw-araw, lalagyan mo ng fasting yun. You will put a limitation on it para makapasok yung
spiritual na bagay sa buhay natin. Kaya hindi po ba alam, while we keep our life busy about the things in the world, nagkakaroon tayo ng less encounter with the Lord. Ang hirap mag-encounter ng Panginoon kapag busy tayo. Busy tayo sa pagkwenta ng pera, busy tayo sa pag-iisip ng mga plano natin in the future. Pero wala naman yung plano sa Diyos, hindi po fasting ang tawag po doon. Kaya sabi po dito sa Nehemiah chapter 1 verse 4, na marinig ko ito na upo ako at napaiyak, ilang araw ako nagdadalamhati at nagayuno, nadadalangin ang mga ganito sa Diyos ng kalangitan. Kapatid po yung kapatid po dito si Nehemiah. Nagpunta sa kalangitan. At nakipagkita siya doon sa mga bihag na pinalaya ng Babylonia. Ang sabi po nito kapatid niya, nakakalungkot sapagkat lagi silang inaapit at inaalipin ng mga dayuhan. So, sinabi ko dito na sila pa rin yung buong. Alam niyo po ba na dito nagdalamhati po ito pong si Nehemiah at inibig niya sa hari na bigyan siya ng kapangyarihan para magpatayo ulit po mo ngayon. Now, fasting, ang ibig sabihin po nito, sometimes, according to Nehemiah, he denied himself for the sake of others. Minsan nagpa-fasting tayo, hindi tayo makain. Nag-pray pa tayo, pray, worship pa tayo. Pero, nakaugol ka lang naman sa bigli. That is not fasting. Ang fasting, pag nag-fasting ka, kailangan magiging kalakasan ka, kaligtasan ka, at marami kang may isa-save na kaluluwa para sa Panginoon. That is fasting. Hindi mo iisipin yung ukol sa sarili mo, hindi iisipin mo yung kaligtasan ng marami. Kaya nga, alam mo, marami po sa atin, Christian na tayo, pero we don't know the meaning of fasting. Why? Because there is no discipline in our spirit. Ang nangyayari po sa atin, pang sarili lang. Gusto na makasipal sarili lang. Gusto na maling pang sarili lang. Kaya wala pang nagiging silbi yung mga bagay na yun na ginagawa po natin kung hindi makakapagtulog po ito ng kaligtasan sa iba. Kaya nga ito, naawa ko na hanggang nahati po ito po si Nehemiah. Nung nakita niya na inahapi yung mga matabayan niya, nung nakita niya na nasa pa rin yung makot, na kaya pa rin sila pasukin ang mga kaaway. Kaya ang ginawa po nito si Nehemiah, he volunteered himself. Tinalikuran niya muna pansamantala ang kanyang trabaho at inasikaso niya itong buwan niya ito at yung mga kababayan niya na inaapit para po maprotektahan ito at mailigtas. Nakita niyo po yung ibig sabihin ng Nehemiah po, fasting. Marami po sa ating fasting tayo na fasting for what sake? To strengthen our own spirit. And that is not fasting. Oo, tama yun, magpalakas tayo ng espiritu. Pero kung walang makikinabang na ibang kaluluwa ay tayo, that is not fasting. Amen. Kaya ginagawa natin yung sariling flesh natin eh. Ano ba ba ibig sabihin nun? To deny our own flesh. To deny our own ambition. To deny our own plans. Yun ang ibig sabihin po ng panasan ng fasting. Naintindihan po natin. Gawa chapter 14 verse 23, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatanda mamumuno at matapos manalangin at pag-ayuno, ang mga ito'y ipinadipili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. So humihirap po sila ng mga tao na mapagkakatiwalaan. So ganun din po tayo. So kaya po tayo nagdidisiplina ng Espiritu po natin para maging pakinabang po sa lahat. Hindi pa pakinabang sa mga material na bagay, pakinabang sa kung anong bagay sa pagpagitaw, hindi pakinabang sa Espiritu ng bawat kasamahan. Another discipline, example of discipline is in singing. There which one can praise God and be edified. Alam niyo po ba na kapag tayo ay umaawit? Minsan hindi na po natin pinibigyan ng halaga dito sa church eh. Yung praise and worship, minsan na hindi na po tayo kumakanta. Hindi na po natin kung minsan parang pinibigyan ng halaga yung praise and worship, yung pag-awit po, minsan nakatayo na lang tayo, nakikinig na lang tayo. Pero alam niyo po ba kung anong halaga po nito? Ang halaga po nito ay pagpapatupay ng Espiritu ng ugnayan natin sa ating Panginoon. Amen. Which means we sing the great
goodness of God. Inaawit natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin dahil ito yung naglalagay sa atin para tayo magligtas. Kaya nga umahangin po lahat ng mga tumanggap sa Panginoon eh. Kaya nga awit 71 verse 23, habang ako'y tumututo ay sisigaw ng may dalang masilakon na awiting ako'y iyong niligtas. Amen? So yung po pala yung technique kapag tayo umaawit, there is victory. Parang kiniklaim natin, Lord, iniligtas mo ako, sinave mo ako sa kapahamakan, kaya ikaw ako sa iyo, umaawit ako sa iyo. Kaya naman yung singing. Amen. Kaya nga, tatagyakin ang kami sa atin ng mga kantang yan eh. Lalo na especially ang mga awit po natin. Kung minsan, prayer, pero hindi kami sana yung awit. That was not discipline. Ibig sabihin ko walang spiritual discipline yun. Tinatagyan at tumabasa lang sa monitor. Pero kapag wala ng monitor, hindi na kabisado yung kanta. Dapat na ang aking bibig. Ibig sabihin ko hindi nang dineclare yun na tagumpay na iniligtas siya ni Yahweh. Amen. Kaya na-disiplina hindi po natin na kapag umawit ka ng buong na, umawit ka ng buong sigla, umawit ka ng mayroong awit sa puso at ang gagaling. Ay, bakit litas ka na unamaan yung mga pag-awit na ito na binabali mo na ng maraming mga Kristiyano, no? Kung isa naman, di ba, hindi na parang ang hinihintay na lang po nila yung preaching, yun na lang ang mahalaga sa kanila. Okay, na po natin para maintindihan pa po natin. Gawa na po 16 verse 35, na maghahating na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umahawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga binanggo. Hindi niyo po ba alam na kapag tayo'y umahawit at mga anghel ay kumikilos? Hallelujah, praise the Lord. Kapag ikaw mayroon kang awit sa puso mo at nag-worship ka, hindi mo ba alam na yung mga anghel na nakapalibot sa iyo ay gumagalaw ng kilos? Handang makipagbigla para magtagumpay ka. At yung ito si Pablo at Silas, sa mata sila nakapangawin po sila, kamay at pakapo din na mayroong kadena at nakapangawin po sila sa rehas. Nung umawit po sila ng isang hating gabi, nag-worship sila, umawit sila, nabuksan ang tarangkahan, bigay yung labing ang pagiging. That is power. At yung bakit? Kasi nagsuko ang Diyos mula sa langit, nagpatapatan yung mga anghel para tapskan at kalagan sila sa pagkakagapos nila. Ano nangyari? Nakalaya po sila at sa takot po ng pantay ng natulunan, halos papakinakal. At alam niyo kung ano nangyari daw sa pantay na yun? Nakalaya rin dahil sa pag-awit ni Pablo at ni Silas. Alam mo, baka kapag umawit ka, nag-praise and worship ka, umawit ka sa Panginoon, baka hindi yung pantay grabe ng ulo na yun, kundi yung iyong pamilya at makalaya at makakilala sa Panginoon. Marami na natin mga pero yung ating pag-awit. Kaya huwag po natin hayaan na masayang naman po yun. Disiplinahin natin yung ating sarili spiritually para magkaroon ng kahulugan yung ating pag-awit, yung ating praise and worship. Especially kayo mga choir, kayo mga manununtok. Dapat meron kayo talagang puso na dito hinuhugot yung inyong pag-awit sa Panginoon sapagkat inuun yung sakisa na tayo'y iniligtas ni Yahweh. Another example is giving. Ayan. Napasan po natin ito. Skip na po natin ito, giving. Mahalaga din po na matutunan niyo po ito. No? Kasi alam niyo, marami po mga Christian matagal na pero hindi pa rin po nila alam kung itong giving na ito. Minsan, akala po nila, yung giving eh, hindi naman talaga kailangan po ito ng isa pa ng palataya na tulad natin. Makinig po kayo, natin pa po kayo lahat. Amen! Pero hindi po matulog. Pagpasok po muna natin itong giving na ito. Okay, tignan natin how we discipline our life in the giving. Giving by which we can please God and be blessed. Alam niyo, kaya hindi tayo makakahon sa kahirapan dahil until now, hindi tayo marunong mag-praise sa Lord. Definitely.
straight to the point po tayo. Alam niyo po ba, kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, susi po ito para magkaroon tayo ng tinatawag na financial breakthrough. Amen. Minsan nakikinayang kayo, ito na lang kasi pera ko, pastor eh. Mahirap lang ako eh. Lagi ko po sinasabi sa inyo, kahit na mahirap ka, matutunan mo magbigay sa Panginoon and you will be blessed. Ano man din subukan ng Lord doon, kaya nga sabi ko manakaya, subukin ninyo ako. Kung hindi ko buksan ang dulo namin ng langit. Ang sabi niya, ibigay ninyo na pagdulo ang inyong mga handa at ikapo. Kapatid, may kalangit na pagpapahalayo. Amen. Minsan nag-ihinayang tayo, sayang ito eh. Sayang ito eh. Alam niyo, the more we give God, the more we are blessed. Di natin nakikita yun kasi ang expectation natin, Lord, magbibigay ako ng 500, kailangan ka rin ito 10,000. Hindi ka pagpapanangin natin. Dapat meron tayong tinatawag na sacrificial giving. Yung isang sakripisyo mo, yung para sa iyo, para lamang malugod ang Panginoon. Kaya ang nakita niyo po, yung mga hindi marunong magbigay, sila yung parang nagre-reklamo palagi sa Lord. Money matter. Mga pera, pastor. Mga pera ng church na yan. Kapatid sa Panginoon, hindi ganun yun. Dapat maintindihan niyo po na ang giving ay pagbubukas ng kaluburan ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya. You need to discipline your spirit in giving. Yun ang sinasabi niyo, wala akong trabaho eh. Kapatid sa Panginoon. Ang mga naglilingkod sa Panginoon, usually kung mapapasa niyo sa Biblia, walang trabaho. Nag-iwan na lahat sa kanila. Pero bakit sila hindi pinamabayaan ng Panginoon? Because they know how to give. Not only their possession, not only their valuables, but their life itself. Hallelujah. At alam niyo ba, kapag binigay yung buhay mo sa Panginoon, kaya-kaya ko ng bitawan lahat ng bagay sa buhay mo. At doon makikita ng Panginoon that you deserve to be blessed in heaven soon. Marami po sa atin eh. Kung mapansin mo natin, marami pong Kristiyano, di mga po nagbibigay ng kanilang buhay, sarili, puso, oras sa Panginoon, hindi pa po magayang magbigay ng mga valuables mo nila. Why? Because they don't see how beautiful is a Christian who give their possessions to God. At alam niyo po ba kung anong sinisimbolo nun? That you value God more than your possession. Amen. Kaya hindi makita ng Diyos yung kahalagahan niya sa buhay mo eh. Kasi nga, yung oras, yung panahon, yung sarili, yung lakas, yung talento, yung mga valuable things na meron ka, yung pera, yung kayamanan, hindi maihatog sa Panginoon eh. Kaya paano makikita ng Lord that you are valuing God in you? Kaya nga, we need to discipline our life into giving. Kapatid sa Panginoon, this is not a money matter. Ang ibig sabihin mo ito, magpapakita ng katapatan mo sa Panginoon because you please God when you give. Amen. Gabriel chapter 13 verse 16, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. If you didn't know how to give, hindi ka rin makakapagtignan sa kaluluwa. Bakit? Kasi yung sarili mo, hindi mo nga ibigay sa Panginoon eh. Kaya nga, ang hirap, makikita mo, meron ka mga mahal sa Lord, hindi mo madala sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sarili mo, hindi mo maibigay sa Lord. That's why we need this spiritual discipline. We need to deny ourselves. We need to deny everything on our life. Dahil napakahalaga ng giving, dahil ito'y magpapalaki sa inyong mga mahal sa buhay. Nagbibigay tayo, you will be blessed. Amen. At alam niyo, hindi ba financial yung blessing mo, yung kaligtasan ng pamilya mo, yung buhay na makakanggan, na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa pamilya mo, ang pamahalaga. Yung mag-bless ka ng pera, mag-bless ka ng bahay, mag-bless ka ng ito, o yung mag-bless na kaligtasan yung pamilya mo. Alam mo, kung wala yung problema sa pamilya mo natin, sa kaligtasan ng pamilya, I tell you, hindi ka maliligtas. Dahil po sabi po ng Biblia, nagliligtas ng buhay, alam-alam sa akin, ay siya magkakamit din ng buhay.
Pero ang nagkakalabigas na sa kanyang sarili ay siyang mawawala nito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung paano niyo po mabuti po ito, sabi po dito, sapagkat iyan ang alay na kinalulutan ng Diyos. Pero ano pa tayo nakalutan ng Panginoon kung hindi po tayo gumagawa ng mabuti? Malamig, pagbubuhan tayo sa iba, pero pagdating naman po sa Panginoon, hindi nalulubog po sa atin. Bakit? Because He can give our own life for Him. So kung sabihin napakahalaga po nun, yung pagbibigyan po ng buhay po natin sa Panginoon, nagnanarawan that you are a children of God, a child of God. Pero chapter 20, verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat inyong tulungan ang mga mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ganito yan, mga kapatid sa Panginoon. Kung meron kang trabaho, kung meron kang negosyo, alam niyo ba na napakalaki ng responsibility mo into God's kingdom? Kasi yung mga bagay na yan, kaya pinagdamanahan ng Panginoon dyan na kumita. Dahil ang purpose ng Lord dyan ay para gamitin para sa pagliligtas ng iba. Hindi yung pagliligtas ng iyong buto, ng iyong ulam, ng pangangailangan ng pamilya mo, kundi para magamit para sa kaligtasan ng iba. Ang sabi po ulit dito, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Ano ibig sabihin ng so meaning po ito? Amen. Ang ibig sabihin nito, nagliligtas ng buhay. Pinagtugtay ang buhay niya sa Panginoon. Ibigay niya yung buhay niya sa Panginoon para makapagligtas ng buhay. No. So, paano natin magagawa ito? Kaya nga kung minsan, di ba, parang nagdadapon tayo sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi hindi mahalaga po sa atin ang talent po ng iba. But if you discipline yourself to evaluate others' soul, gusto ko po na naman po ninyo, yung kung makikita ang halaga ng pinamamang nag-ibig. Paano sa ganyan, Pastor? When you give into the church, maraming nakikita po yan. Kapag tayo'y naghahanap ng mga bagay sa ating Panginoon, maraming nakikita pa yan. Not only your pastor, not only this church, but dun sa provision na ginagawa. Amen. Pagdating sa Panginoon, dapat makita mo natin yung mga bagay ng Panginoon. Okay. Tuloy po natin. Alam niyo po ba yung sinabi po dito sa Acts chapter 20 verse 35? Ang isinasalaysay po sa atin dito, isang parang kasaysayan ng pangyayari na kung saan si Pablo sa kanyang pagpapaalam na talumpati sa mga matatanda sa Efeso, kasi hindi may mga tinuruan po ni Pablo sa lahat Efeso, ay nagpapaalala siya sa kanila na sinabi ni Jesus na mas mapalan na nagbibigay kayo sa tumanggap. Lagi niya po ito tinutulong sa mga taga-Efeso. Kasi nakita niya po dito na mga tao po dito, sabi ko nga po sa inyo, wala po silang inatulong kundi pagpapayahan lamang po, kundi pagpapatanyag sa sarili at wala silang pakialam sa mga bagay ng mga Diyos. Mas mapalat ang nagbigay niyo sa tumanggap. Ang kaganapan ito ay nagmamalika ng pagtatapos ng ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero at ang kanyang huling pakikipagtagpo sa mga pinuno ng simbahan sa Efeso. Ang itulong po kasi ito sa mga mission. At ito pa yung sinasabi ko sa inyo, when you give to the church, it is napakalaking pagtulong na paggagawa para makalaki po tayo, makapagligtas tayo ng maraming kaluluwa. Binigyan din ito ni Pablo ang kahalagahan ng walang pag-iimbag na paglilingkod at pagsuporta sa mahihina gamit ang kanyang sariling halimbawa at turo ni Jesus. Si Jesus po mismo nagtulong po dito. Kung mapapansin po natin dito, ginanahan ng Panginoong Jesucristo yung bano na nagbigay ng 2 kasi. Ginanahan ng Diyos yung mga tao na kahit na nagdaraw po sila yung mga unang iglesia, nagtulong po sila, ipinagpili na yung kanilang mga ari-arian kahit na mahihirap sila para saan? Para sa pangangailangan ng apostol. Anong ibig sabihin? Revelation. At ito pa, na kapag tayo ay nagbibigay into our church, ang ibig sabihin na it can be used to glorify God for the use of their missionary. Kaya kung gusto mo maging part ka ng mga mission
Panginoon, you will. And you will be blessed to God. Amen. Nagiging natutulog tayo sa Panginoon kapag tayo ay marunong magbigay. Okay, number 6. Assembling where we can exhort one another. Alam niyo, napakalaking problema po nung hindi nagpapahalaga sa mga pagsisimba po natin. Ang laki ng problema sa Espiritu of God because they don't have spiritual discipline. Isip po tayo mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba yung sinabi po ni David sa aklat po ng awit 132 verse 1? Tignan niyo po yung kagalakan po ni David. Makinig po kayo dahil para na sa ganun, hindi na po kayo umahapsel na kahit papilig ko ay simbahan nyo na o kahit discipleship natin dito, pinuntahan nyo na para makita nyo po yung kahalakaan nito. Sabi po ni David po dito, 122 verse 1, ako ay nagaganap na sabihin nila, pumunta tayo sa bahay ni Yahweh. Ano po yung kagalakan ni David? Hindi niya kagalakan yung kanyang pakikihabi. Hindi niya kagalakan yung meron siyang kayamanan. Ang kagalakan po ni David po dito, pinakita niya yung pagpunta sa templo ni Yahweh. Amen. Ito ang natanungin kita. Saan higit ka nagaganap ngayon? If you have spiritual discipline, tell me. Sabihin mo sa Panginoon sa oras nito, Lord, ako ba'y malagay nagaganap ngayon dito sa church na ito? Ako ba'y nagaganap ngayon sa pagtitipo na ito? O sa ibang bagay ka nagaganap? Kawan po natin sa Panginoon, this is how we discipline our spiritual life into assembling. Kaya ang mapapansin po natin, kung minsan, di ba, parang okay lang sa'yo, kahit umabsent ka, okay lang sa'yo, kahit hindi ka makapag-church, ang ibig sabihin niyan, hindi po alam kung gaano kahalaga po talaga ito. Dahil ito'y may kinalaman daw sa pagpapakabanal, ito'y may kinalaman sa pagbubuhay ng mga Diyos. And without doing this, ang sabi ko sa atin kanina, make this a habit. Amen. Kailangan maging habit yung ito, faithfully and regularly. Gusto ng Panginoon po ito, nasanay tayo sa mga bagay ng mga Diyos at banal. Amen. Hebrew chapter 10 verse 25, mga natin kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtiging pagdaya ng nakasanayan ng iba sa halip na nakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin makapit na ang araw ng Panginoon. Napakalapit na po talaga nito. Kaya nga dapat nga po, maging masipag na po tayo sa mga bagay pagdating sa ating pag-church. Hindi na bagay mga yung pag-church. Pagi mo na yung mga lahat ng bagay mo mga pag-church mo. Dahil sa pagkakuha naman po ninyo, pagdating ng araw, ikaw mismo, hihingi ka ng habang sa Panginoon para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi mo pinaglalagahan po, ito mga pagtitig pa na ito, hindi mo pinaglalagahan, yung iyong pagsaka sa Panginoon pagdating ng araw, ikaw mismo, iiyak at magpapasay ka dahil hindi mo makuha yung bagay na dapat sana meron dahil sa iyong kasipagan sa pagdalok at pagsamba. 7. Hospitality. Showing kindness to strangers which open a soul in blessing. Nandiyo ba po ba kayo? Amen. Gusto niyo na kung bumuhay? Nakikita ko sa mga itsura ninyo, parang naiinip na eh. Bakit sa Panginoon, napakahalaga po ito. If you are a real Christian, if you are not a false Christian, napakahalaga po itong bagay nito dahil kailangan po talaga ito. Hospitality, showing kindness to strangers which open the soul in blessing. Hebrew chapter 13 verse 2, palagi maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Minsan sinusubok po tayo eh. Meron mga hindi natin kakilala, kamatok sa atin, kalapit sa atin, at pagkatapos po nito, hindi natin namamalayan sila kung pala yung sinuko ng Panginoon. Kaya lagi po natin makikawin po tayo at mayroon po tayo palaging pagtanggap. Pero huwag naman yung ating gabi, magtatanggap pa pa ako. Baka mamaya aking bagay ganun. So, magkakang gano'n po. So, nililig naman po tayo ng Panginoon po dyan. Number 8, teaching. Which usually benefits the teacher more than the student. Minsan, gusto lang natin makinig na po. Kaya mo na si pastor na makonsumo eh. Kaya mo na si pastor na may stress sa pagtutulong. Basta tayo, nakikinig lang tayo. Pamagaling sa Panginoon. Mas malaki ang pakinabang ng nagtuturo kaysa tinuturuan. Alam po kung bakit? Ito po yung sabi po ng Hebrew chapter 5 verse 12 to 14. Dapat sana yung mga nagpapatulong na kayo, sumalit kayo, hanggang ngayon, kailangan pa tayong turuan ng mga panimulang aralin
sa salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, ganas pa lamang ang inyong kaya. Tuloy po natin. Verse 13. Ang sagot pa ay nabubuhay sa ganas at walang pakaranasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na bulan at dahil sa pagsasanay ay marunong na pagilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya nga, easily we can deceive it. Dahil kasi lamang po natin, nagpakinig lamang po tayo. Magtulog po tayo ng sa ganon, ma-enhance po yung ating pagkakilala sa masama at sa mabuti. Alam nyo, yung pagkakilala will be deceived. Eh, paano pa po kaya yung mga tagapakinig lamang po? At walang halaga po sa kanila yung pagtuturo. Kapag kapatid sa Panginoon, gusto mo maunawaan niyo po ito. Alam niyo po ba na kapag kayo na po nagtuturo, magkakaroon kayo ng talagang devoted pagdating sa mga aral na ito. Bakit? Kasi sa inyong unang pagpuso ang aral na ito bago sa inyong tinuturuan. Kaya ang benefits unang-una ay sa pagtuturo at pagkatapos sa mga tinuturuan. Kaya kung mapapansin natin, yung mga nagtuturo lalo lumalago. Pero kung minsan makikita po natin yung tinuturuan, ilang taon na, 10 taon na, hindi pa rin alam kung gaano mahalaga yung aral na tinuturo ng Panginoon para sa kanila. Hindi nila nakikita na mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos dahil hindi nila alam kung gaano mag-value yung bagay na ito na tinuturo ng Lord. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, magturo ka kung gusto mo maunawaan ito ang magkaroon ng benepisyo sa buhay mo ang mga bagay nito. Sa spiritual activities, to discipline or train one to be more godly. Kung mga bagay nito, kung pinadisiplina po natin yung sarili po natin, or prayer, fasting, ito mga bagay na natatapagin po natin dito, makikita nyo, ito maging disiplina ng todo at naladog ng todo yung inyong espiritu at relasyon sa Panginoon. Yung concept of discipleship, tingnan po natin yung concept naman po sa discipleship. Pag sinabi yung word disciple, ang ibig sabihin po niya, literally means a learner. Now, kapatid sa Panginoon, once you are a learner, ikaw na mismo makikita ko, lumalago. It knows, sabi po dito, it knows one who follows another teaching. So, bawat nagtuturo, nakakakulang na po ka ng kaalaman. Hindi kayo, tinuruan ka ngayon, natutunan ka ngayon, pero bukas, nawala na yun. Naintindihan niyo po? Nakinig ka ngayon, natutunan ka ngayon, bukas nakalimutan na. So, ang sinasabi ko sa atin dito, yung bang teaching after teaching, words after words, nakatatapos sa puso po natin. At yan po yung nagtuturo sa atin kung paano tayo magiging disciple ni Christ. At dito, a disciple was not only learner, he was also an adherent. Marunong ng sumunod. Amen. Amen? Makikita ko lagi na nakadikit kay Jesus yan. Yung buhay niya, makikita ko na sa kapanalan niya, makikita ko na sa mga bagay na makadiyos niya. Pero iwan, alam niyo, mapapansin po natin sa pagpunto, makikita natin, Christian pero ang layo-layo sa Panginoon. Christian pero ang ikapilang ng kalooban sa Lord. Halos iniiwasan pa po nila yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi nyo napapansin, di ba? Kapag nagsishare ka na, makikita ko na isa-isa naglalayo pa na sila. Isa-isa parang nasasarahan na yung tenga. Isa-isa parang hindi ko nakilala. Kapatid sa Panginoon, yun po kasi yung tendency na tayo po bilang mga disciple is willing to learn a lot from Christ. Amen. Hindi ko siya nandiyan, nakapunan, tapos wala naman natututunan. A disciple is a learner. We need to be a disciple to Christ, meaning we are a follower to Christ. Kailangan pagkasunod talaga tayo ni Yesu Cristo at laging nakadikit ang buhay natin sa Panginoon. At sabi ko dito, for such ways of disciple were spoken of as imitators of their teacher. Tawag, masin niyo. Paano tayo magiging imitator? O paano natin magagaya ang Panginoon Yesu Cristo kung madalang tayo natututo? Kung hindi tayo natututo, paano tayo magiging Christ-like? Kapatid sa Panginoon, nawain niyo po ito. Dahil pagdating ng araw, yung mga ipaparin ng Panginoon, yung mga Christ-like lang. Kaya nga, we need to learn na from Christ Jesus. Kailangan matutunan natin ang kalooban ng Diyos, matutunan natin yung aral ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Pagkitanong mo yung katabi ko, nandiyan pa.
Kailangan maging Christ-like yan. Si Christ, hindi pag-ibigay mo yan sa pag-aaral. Si Christ, sabi niyo, baka pa naman po yan. Nakikipag-talas-tasan na po sa templo. Amen. Kaya makinig po kayo mga kapatid sa Panginoon. Ha? Kaya gusto ko talaga ng Lord, maging Christ-like tayo. Pag mamaya maging kamukha ka lang ni Alder Richards. Pag mamaya maging kamukha ka lang ni Catherine Bernardo. Ang kailangan natin maging kamukha si Jesus. Amen. Ano ba ito? Kaya nga tayo tinuturuan ng Lord eh. Kaya tayo dinidisciple ng Lord. We need to be disciple for us to be Christ-like imitators. Okay, ito po natin. The goal in being a disciple stated, sabi nito, stated by Jesus himself to be like the teacher. Ang sabi po dito na Lukas chapter 6 verse 40, kaya minsan hindi tayo nagiging pagpapot ni Jesus eh. Bakit? Kasi minsan iniiwanan natin ng Lord. Kapag natuturo ang Panginoon, binabaliwala natin, hindi tayo nakikinig, hindi tayo natututo sa mga turo niya, kaya hindi natin magiging kamukha si Jesus pagdating ng araw. Sa Lukas chapter 6 verse 40, walang agad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos. Amen? Ano yung word? Maturo ang lubos. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang agad ay makakatulad ng kanyang guro. So, kailangan natin matuto ng lubos. Sa pagtuturo ng lubos, kailangan matuto tayo ng lubos. Para lang sa kanang lubusan tayo na maging kamukha alawawan ng imahin sa Kristo para pagdating tayo sa kaluwalhatian. To be Christ's disciple then is to strive to be like Him. Yun yung ating parang pinagsisikapan. Yun yung ating pinagnanasahan. Kailangan pagdating ng araw, Christ-like ako. Hindi ako katulad ni, hindi yung mayaman na okay, isa kumero. So, may mahintay, mga may bagong release sa atin. Pero, minsan inahanganan natin yung mga ganang mga mahihirap eh. Alam niyo, tayo mga Kristiyano, kailangan naman pangalan natin para lang tayo maging katulad sa Kristo. Amen? Hindi yung mga tao na nakita mo natin dito na may yaman pero wala naman sa Panginoon. Kaya paano mo natin maka-achieve yung mga bagay niyon? As we learn into God's teaching, as we value the teaching of God in us, yung pinapahalaga natin bawat pagtutungo, yung hindi natin tinutulugan, hindi natin pinapaniwala, hindi natin tinatasan, hindi natin tinatakbo ang bawat pagtutungo ng Panginoon. Na yan lalagay sa atin para maging kamangkis natin ito. This coincide with God's goal in the redemption of mankind that they be compared to the image of His Son. Pagdating ng araw. Ito yung maging kasabay na layunin ng Diyos na pagtubos sa katauhan, kasabay nito yung pagiging kamukha niya. Amen? Ganito po ba yan? Once na ikaw pala niligtas ka ni Jesus, kailangan pala maging kamukha ka na niya. Amen? Eh, hindi ko sa kumana, ha? Baka mamaya matahulog ang balbas, gano'n yung mga pagkakanalaman nila kay Jesus eh. Who knows? Hindi po yung gano'n. Ang kailangan maging kamukha po natin yung attitude of how He valued the Father. Amen. How He valued the things in heaven. Yun yung kailangan naman natutunan po natin kung paano si Jesus na ngayon, kung paano siya manalangin, tumawag sa Ama, kung paano siya magbanal, kung paano yung kanyang pagkakali. Amen? Yun yung kailangan natin matutunan. Kasabay ng pagliligtas yan, kailangan nagmamanifest o nagre-reflect na sa katatuhan mo yung ugali ni Kristo. In other words, Christ-like. Chapter 8, verse 29, sapagkat sa walang mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak, sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen? So, sa madaling salita, tingnan nyo, magiging panganay sa lahat ng magkakapatid. Anong ibig sabihin mo? You will be the same as Christ Jesus. Amen. Paano mangyayari yun? Kung tayo po'y nagpapaturo, kung tayo po'y tumatanggap ng aral, kung tayo tumatanggap ng correction, tumatanggap ng pagmamon, tumatanggap ng pagsisikap, pag-work up ng Diyos na buhay po na doon mangyayari yung pagiging kalagis natin bilang kay Kristo. Imagine na, ngayon, tingnan niyo yung kalagayan natin.
Hirap tayo sa buhay. Problemado tayo. Paano kaya kapag katulad na natin itong panganay? Ano na kaya yung nararamdaman natin? Sama rin. Amen? Kaya nga kung dito pala magiging kawangis na natin ang Panginoong Heso Kristo. Dito pala masaya na ang buhay. Hindi ka na problema sa buhay. Hindi mo na iiyakan ang mga problema na yan. Dahil kung meron kang pagdali na katulad na kay Jesus, ikaw mismo makikita mo yung kaganapan ng kasiyahan ay natin sa Espiritu at hindi sa mga bagay dito sa mundo ito. Amen! Kailangan hindi kami learner. Kailangan na matuto tayo sa mga inaaral sa atin to be like the image of Christ Jesus. Matuto. Pag-isabi mo sa katabi mo, matuto ka. Pag sinabi sa iyo ng Lord, maging masipag ka sa mga bagay sa Espiritu, kailangan maging masipag ka. Amen. Yung mga anak mo, kapag tinatagal ka mag-aaral, ano sinabi ko, mag-aaral ka na, para na sa Lord, pagdating ng araw, hindi maghirap ang buhay mo. Paano kayo sa ating naman sabihin ni Jesus yan? Kayahin mo ko anak, hindi mo kinaya. Paano kung ngayon makakapasok sa paglalagyan ng Panginoon? You need to be Christ-like. Kung tayo ay kay Kristo, doon ka lamang alam na natin kung bakit tayo ba. Amen. Kaya hindi mo ang nagsisikap sa mga bagay kay Kristo ay kasama niya pagdating ng araw. Ano sabi po dito? Sapagkat sa mulat-mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Amen? Amen. Alam na ng Diyos kung makakapasok ka doon. At ikaw rin mismo alam na yun. Kung ginagamit mo yung kabanalan ng Diyos, I tell you, sure na ikaw yung isa na mapapabilang doon sa kanyang kanya. Pero kung itong mga oras na ito, wala kang interest pagdating sa words of God, binabaliwala mo lang yung mga aral. Walang impact sa puso mo yung aral ng Diyos, I tell you, huwag kang umalis ng pagkain. Dahil ang hinahanap talaga ng Panginoon yung Christ na conform to the image of God's Son. Tandaan po natin yun. Since Jesus is the Son of God, the goal of the disciple is to be more godly. Anong ibig sabihin dito? Kaya nga, pag-learning, we are gradually give importance to be living in godliness. Pinapahalagaan natin yung pamumuhay sa pagkanalan. Pinapahalagaan natin yung mga bagay na banal. Pinapahalagaan natin yung mga bagay kay Kristo. Amen. So, paano po tayo magiging Christ-like or conform to the image of God's Son? Una-una, kailangan po natin, pagpatuloy tayo. Amen. Amen. Sabi mo, nagpapatuloy ka ba? Ikalawa, kailangan matuto. Pag nagpapatuloy ka, natututo. Amen. Amen. Siyempre, pero pag tinutuluan, hindi natututo. Meron, pag-ayaw niya. Amen. Pag hindi siya nakikinig, kaya nga maraming estudyante, di ba, tumabagsak. Bakit? Kasi hindi nakikinig sa aral. Kaya tayo, kapag tayo tinuturuan, tinatanggap natin at natututo tayo. At kapag tayo natututo, kailangan mapuhay tayo sa mga natutunan natin. Amen? So, ibig sabihin, if you learn from the Lord, ipapamuhay mo yung mga bagay na yun. Kasi kami niya natututo eh. Amen? Halimbawa, dating ka ng engineering, hindi ka naman natuto. Paano ka magiging engineer? Amen? Hindi ka natuto, hindi mo pinalagay yung aral. Hindi mo ipinasal ang mga tinuturo sa iyo. Hindi ka natuto. Kaya paano ka magiging engineer? Bayad na lang. Wala na rin. Baka mamaya, may gawin kang building, bukog siya agad. Amen? Kaya nga, una, kailangan magpaturo. Ikalawa, kailangan matuto sa mga pagtuturo. Ang kapag natuto na tayo, kailangan ipabuhay ang natutunan. At kapag kapag tayo kayo nakakapabuhay na doon sa mga natutunan natin, doon na tayo magiging katulad ng Panginoong Heso Kristo pagdating ng panahon. And we can enter into His kingdom. And this is how important our spiritual discipline. Yung disiplina sa Espiritu, yun ang mahalaga nun. Kasi kung hindi natin dinidisiplina, baka mayroon ang oras nito, tinatamad ka makinig. Hindi mo dinidisiplina yung Espiritu mo. So, hindi na talaga matututo niya. Hindi mo mapahalagahan kung ano yung mga bagay na napakinggan mo. Dahil hindi pumasok
at hindi natutunan. Kaya pag uwi ka ng bahay, ikaw pa rin yun. Wala pa rin yung image ni Kristo sa buhay mo. At makikita po natin dito, yung sarili pa rin natin, the old life, the old man. Yun pa rin ang makikita natin. Kaya there's no more natin. Bigyan na tayo ng kingdom of God. Kung hindi tayo magpapamanak ng muli, sige na, ito na, parang sila namin ito, parang na sila, mabuhay na tayo lahat. Conclusion, are you a disciple of Christ? Ang tanong dito. Kasi na po tayo mga kapatid sa Panginoon. Tapos na po tayo. Jesus wants you to become His disciple. Gusto ng Lord na hindi tayo tagapunan, kundi gusto niya maging alagad ka. Amen. Amen. Sabi ng Mateo chapter 28, verse 19 to 20, mahayo kayo sa lahat ng bansa, gawin yung alagad ko. Bautismon niyo siya sa kanan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Need to learn in every teaching that given to us by God. Kaya kung hindi tayo matutunan, you are not a disciple of God. And you must willing to learn from the teaching of God. Amen. Amen. At ito na, Luke chapter 6, verse 20, walang alagad na makahihigit sa kanyang bulo, ngunit matapos magkaroon ng lubos, ang alagad ay magkakatulad ng kanyang bulo. Jesus wants you to become like Him. Amen. With the aid of spiritual discipline, we are more likely to become what Jesus wanted. Ano ba ito? For Jesus Himself often taught His disciples to engage in such activities. Sapagkat si Jesus mismo, madalas nagtuturo yan sa mga kanyang alagad. Sa atin, tayo mismo, tinutuluan tayo ng Panginoon na maging bahagi ng ganitong gawain ng Panginoon sa Kristo. Ang tanong dito, are you a learner and a disciple to Christ Jesus? Ginagawa mo na ba yung gawain ng Panginoon sa Kristo? Ang ibig sabihin, if you learn to be a disciple to Christ, kailangan nakikita na sa iyo, ginagawa mo na yung mga bagay na yun. To present an example, Jesus taught His disciple regarding such activities sa pamamagitan po ng tutunin na halimbawa na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga sa kanyang mga disipulo hinggil sa kayong mga gawain. Napakahalaga. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, ganun na rin ang ginagawa. Kaya you need to discipline yourself. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kung meron mga unwanted things na ginagawa ka pa sa buhay mo, disiplinahin mo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin mahal kasi yung pakikinig ng salita ng Diyos, disiplinahin mo yung sarili mo. Kaya naman, hindi ka magiging disiplin ni Kristo, hindi ka magiging alagad ni Kristo, hindi ka magiging kawangis ni Kristo, kung hindi mo tutunaran yung mga bagay na ituro sa iyong Panginoon. If you are a disciple of Christ, of Jesus Christ, then I trust that this series, discipline for the disciples, will be of special to interest to you. Remember what Paul wrote to Timothy. Magiging mahalaga sa iyo itong aral na ito. Matulad dito na tayo, pinahalagahan niya yung aral na itinuro sa kanya dito si Pablo. Kaya po siya naging alagad ng Diyos. Matulad ba niya? Pag pinahalagahan mo itong mga bagay na ito na itinuturo sa inyo, magiging alagad din po kayo ng Panginoon. At pagdating na naman, magiging tagapagturo din po kayo at makikita niyo yung benefits, yung kahalagahan, yung ating pagkatamo sa ating mga natutunan sa Panginoon. Hindi lang sa buhay nito, kundi sa buhay na kalagalan. Hindi po sa inyo, 1 Timothy chapter 1, verse 7 to 9. Huwag kayo mag-asayahan ng panahon ng mga alaman na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa mga Diyos na pamumuhay sa pagsasanay ng matagal ay mayroong magdito ginagawa. Ngunit ang mga Diyos na pamumuhay ay mapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y nagpangako hindi naman para sa buhay na ito na yan kundi maging sa buhay na darating. Verse 9, pagkakaw ang salitang ito ang dapat paniwalaan na lahat. You must believe what God's teaching us all about. Kaya sa oras na ikaw matulig sa Panginoon, it is your decision. Kung gusto mo na disiplinahin yung Espiritu, sundin mo ang lahat ng mga pagigilong. Kung gusto mo na pagdating ng araw, maging panganay sa ating pagkamalit si Kristo at napagkakali sa paghahari ng Diyos, gagahin mo kung ano yung pagkakay na natutunan mo sa kapilipan. At sa oras na ikaw matulig sa Panginoon, ask the Lord na bigyan ka ng interest
Pero nakikita ko na parang inaantukan, nawawalan ka ng gana sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Mas God, to give you that spirit, the willingness. Kasi alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, last days na po tayo eh. Kailangan alam po natin yung mga bagay na ito. At sa mga oras nito, dapat pinaprepare na po natin natin sa sarili natin. Huwag niyo po gawing biro yung inyong pagsisimba. Gusto ko na maging totoo po tayo magaling sa Lord. Kasi alam niyo, nagiging ako po sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, kahit po magaling po kayo sa akin sa oras dito. Gusto ko po kayo maligtas. Gusto ko lahat po tayo maligtas. Paano po tayo maliligtas kung until daw hindi pa rin po kayo nagpapakita ng kagalakan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo sumasamba dahil ang pakikinig ng salita ng Diyos ay magbibigay po sa atin para tayo maging kaalaman, kawangis ng ating Panginoon sa Kristo. If you don't have interest, paano mangyayari ba ninyo? And then soon, you ask God, Lord, please help me. Lord, I want to be saved. I want to enter into your kingdom. Pero paano mangyayari? Kung ngayon pa lamang, nagbukas ng pintuan ng Panginoon, hindi ka pumasok. Kapatid, sa oras nito, bukas ang pintuan ng Lord. Kailangan mo pumasok. Ano rin yan? Kailangan na tanggapin mo lahat ng bagay na dito sa iyo ng Panginoon before it's too late. Before the world is end. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, kung ginagawa niyang biro ang isang bagay niyo, ay Diyos sa atin ang bibiro po ito. Dahil pinapahayag na po sa mundo. Kapatid po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Sige, tayo na po tayo para isip mo yung ating spirito. You need to learn. Kailangan pa po tayo magpahalaga. Kailangan po na makita po sa atin na talagang bumayin yung ating ugnayan pagdating sa Panginoon. Alam niyo po, ang isang taong patay ay hindi na po magkakaroon ng communication pagdating sa mga buhay. And God is alive. Buhay ang Diyos natin. And we are, sabihin ko natin, kung tayo ay patay, paano tayo makikipag-ugnayan sa Panginoon? We cannot connect our spirit to God. And you must discipline now yourself. Matuto ka magkaroon ka ng interes. Matuto ka na irespeto ang gawain ng Panginoon. And you make your life to be alive. Maging buhay ka. Kaya ka nagpunta dito para makinig ng salita ng Diyos. Kaya ka nagpunta dito para mabuhay ang iyong espiritu at maging katulad ka ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo nagpunta sa lugar na ito para lipamin yung sarili. Hindi para pag-alaga. Hindi para pagpahinga. Hindi para matulog. Kundi para matuto pagdating sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, if this rebuke hurts you, I value you not belong to God. Because those who wanted to be a part of His kingdom, willing to open His heart before it's too late. Ulitin po sa inyo, bukas ang pintuan ng Panginoong Kristo. Kung hindi ka makasok doon, hindi ka maliligtas. Ulitin po na po sa inyo ang kahulugan nito. Bukas ang mga pagtulong ng Panginoon sa mga panahon na ito. Kung hindi mo tatanggapin yun, hindi ka maliligtas. Because we need to be a learner, a disciple, alagad ni Kristo. Kailangan tayo matuto ng mga bagay na yun for us to be Christ-like. Pagdating tayo sa church, ibigay niyo sa Lord yung inyong sarili, yung inyong isip, yung sa inyong kisingin. Huwag niyong hayaan sa atin po tayo sa mga pakikinig ng salita ng Diyos. Magandang hari, nag-aatin kayo ng gawain. Halimbawa, 5 o'clock ang gawain po natin. Matulog ka muna ng 1 hanggang 3 o'clock. O dito po yun, para pagdating ng 5 o'clock, preparasyon mo sa church, press yung isipan mo, press yung puso mo, press yung espiritu mo, and then makakapasok yung tinutulong ng Panginoon sa buhay mo.
This connection is for you. Dahil gusto ng Panginoon na maligtas ka. Alam niyo, bilang mga tagapagturo, masakit po sa isang tagapagturo, especially to Christ, our great teacher, na makita niya yung kanyang mga alagad ay hindi iniintindi, hindi inuunawa yung pagtuturo ng Panginoon. Ang sabi ko na Lucas chapter 6 verse 40, nakapagtaturuan ang natuto, ito'y magiging katulad ng kanyang tagapagturo. Kapatid sa Panginoon, hindi po ni Christ na hindi tayo magiging katulad ng ating Panginoon Yesu Cristo kung tinutulugan natin ang aral ng Diyos. Kung kinaiinipan natin bawat sakit ng pagtuturo, kung tayo nag-iinipan natin sa mga ibang bagay kaysa pakinig ng salita ng Diyos, okay, ulitin ko po sa inyo, ang church ay para mag-aral ang mga halagan ni Kristo. Hindi ito lugar ng alagaan. Hindi ito lugar ng pahingahan. Hindi ito lugar ng tulugan. Hindi ito lugar ng pagpapatuhan. You must discipline yourself. This is only an introduction of the series of spiritual discipline. Paano kaya yung mga susunod na aral? Kung hindi natin makukuha ito. Alam niyo po ba na pinipagtayo tayo ng Panginoon? Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung tutusin niya, kulang yung isang araw na pagtuturo para matuto po tayo. Alam niyo po ba kami nung araw? Kapag kami tinuturuan po nung araw, inaabot kami ng 3 days. Iintip lang kami ng konti. And then, aral na naman. Ngayon, kapag hindi natin sinanay yung mga bagay niya, paano kayo magkakaroon ng interest? Paano mabubuhay yung espiritu ninyo? Kaya mapapansin ninyo, makikita nyo, tinatawad, walang gana pagdating sa mga bagay sa Panginoon dahil hindi nagbukas ng espiritu niya pagdating sa Panginoon Yesu Cristo. Malapit na pagdating ng Panginoon. At kung hindi po natin siseryosohin yung ating pagsamba sa Panginoon, paano mo tayo makakabilang sa pagliligtas ng Diyos? Discipline yourself. Kailangan niya itong araw na ito, itong oras na ito. Dapat nga po lahat ng gawain sa church na ito ay dinadaluhan po natin. Palapit natin ang Panginoon. Iwanan niyo na kung ano yung bagay na iiwanan niyo. Magiging malaking pagsisisi niyo po yung pagdating ng araw. I tell you, take this as an opportunity for us to learn. Kung talagang alagad ka ni Kristo, baka mamaya hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng disciple. Baka nakala nyo, pag sinabi disciple, mga naglilingkod lamang sa Panginoon, pinili lamang ng Panginoon ka mo. Lahat tayo, bilang mga niligtas, kadagip na po dito, yung pagiging katulad dapat natin ni Yesu Cristo. And who is Jesus? He is not only a Savior, He is also a teacher. Naglingkod din ang Panginoon. Kaya hindi tayo magiging katulad ni Kristo na naglingkod, nagturo, at nagpahalaga sa salita ng Diyos at tayo, hindi tayo mapapagilang sa kaharian ng Diyos. Dapat itang oras dito, when we compare to our spiritual understanding about how we value the words of God, pagdating sa Panginoon, lahat tayo dito, iilan na lamang po yung mga bago dito. At alam ko po na dapat ang inyong natutunan. Kapag hindi, mas lalo niyo pang inaman yung inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ako nagpapamprak nga po sa inyo eh. Kung nakukulangan kayo, mag-gila ako Bible study sa bahay po ninyo. If you are really wanted to learn, to be a disciple of God. Kung kayo, mga kapatid sa Panginoon, kapag kami po ako ng Panginoon ko, sasabihin ko po sa inyo ito. Kalabihan pa po dito na halos wala pang interest pagdating sa words of God. Ibig sabihin yun, their spirit is not really connected to our God.
Kasi pag connected ng Espiritu mo sa Panginoon, yung buhos ng kaganapan every time na sumasamba ka natin sa puso. Ang kaganapan ng isang Kristiyano na sa loob, wala sa labas. Maaaring makikita mo, malungkot ka, pero pag nasa lumahi ka, sumisig ka yan, hindi namamatay, hindi nangihitan. Kaya, disiplinahin niyo yung sarili mo ninyo. Before Jesus come, kailangan disiplinado na tayo sa Espiritu. Para sa ating po lahat yan, para sa kaligtasan po natin yan. Okay, announcement lang po. Sa August 28, magkakanta po kami ng baptism. So, if you are willing to be baptized, kung hindi pa po kayo nabaptize, pwede po kayo magpapaptize. So, yung willing lang, yung interesado, na tanggapin talaga si Kristo at mamuhay talaga na katulad kay Kristo, kayo po ay inaanyayaan po na mag-iisa po. Pero pa po rito, di ba na nabapautismohan? So, marami kami pa po. So, kung gusto niyo po na mapag-praise po kayo, sa August 28, ano po yun? Ano yan? Thursday, may mga pasok ang mga bata. Pahala kayo dyan. O pahalagahan niyo po ito. Tapos, with regards to sa details po na gagawin po natin, sa JK po natin gagawin kasi mas mura po. So, maliit naman po yung ating magiging kailan po ba alam mag-usap? Okay, naiintindihan po natin. Pero one thing na ipapakiusap po sa inyo bilang pastor na ginamit po ng Panginoon dito sa church nito. Seryosohin niyo na po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Seryosohin niyo na yung mga bagay sa Panginoon dahil malapit na talaga natin ng Panginoon. Bago bukas po sa Facebook, naririnig ko, Jesus is there to come. Kayo din po siguro. Dapat po ba kayo yung Facebook? Sino po dito yung mayroong buong na walang face? Sino po dito yung mga may Facebook? May mga account? Kung isa, alam niyo, mahalaga rin po yan, hindi natin apusuhin kasi online na sana po na mga bagay na nangyayari na gagawin. Kaya kung makikita niyo mag-open kayo ng Facebook, makikita ko lahat halos ng mga tinutulog ng mga pastor sa bawat time na malapit na natin tayo. Nakita ko po, tayo po magkaroon ng interest, hinihingi po pa na panalangin ko po sa Panginoon na tayo po na alam niyo po, every morning yan po yung lagi kong isinisigaw sa panalangin ko. Nalagyan po tayo ng apoy ng Espiritu Santo sa church nito. Para na sa tayo po lahat magkaisa sa Espiritu, magkahalang, lumabog, at tayo po lahat ay maligtas. Ay may manalangin sa Panginoon. Ama natin Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Lord. Patuloy po, Panginoon, ay hubog kami sa pamamagitan ng iyong mga aral, Lord, bagamat hindi katulad ng iyong mga nagandong araw, Lord, nagsakripisyo, Panginoon, nag-aalay ng kanilang mga buhay, O God. Lord, sa panahon namin, Panginoon, alam namin na napakadali na lang ang Panginoon, God. Lord, gawin mo, Panginoon, na kami pong mismo, Panginoon, matutunan ng mga bagay nito, Lord. Sapagkat alam po namin, our labor in you is not in vain. Di masaya na lang ang pagpapagalan, paghihirap, pagsakripisyo, pagtitiis, sa buhay na ito, sapagkat mayroon naghihintay sa aming katibalan sa buhay na walang hanggan, gaya ng pangako mo sa bawat isa amin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Hinihiling ko, Panginoon, Lord, lahat ng aming mga kapatid na nahihiling pa sa gawain, O God, Lord, lagyan mo po sila ng sigla at buhay para sa pakikinig ng salita. Lord, lahat ng mga napapagod sa gawain, Panginoon, lagyan mo po sila ng apoy para maghanap sila, Panginoon, at sumigla ng Espiritu, Lord. Lord, lahat ng mga nagtutulungan, every time na sumasamba sila, Lord, lagyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa pakikinig. Lord, lahat ng hindi nakakaunawa, lagyan mo po ng pangunawa, God. And then all the spirit of these old things that coming from you, Lord, Lord, nagyan mong tanggapin ng bawat isa sa amin na narito, God. Kung pagkabuhay ang aming Espiritu, Lord, at maging katulad kami, Panginoon, maging kalahis po sa ating araw, God.
Panginoon, gawin mo ang mga bagay nito, Lord, sapagkat ang ko, Panginoon, na bawat isa sa church nito, Lord, maging aming mga kapatid, Panginoon, na hindi dumadalo ng Wednesday service, Lord, pagdating po sila ng Espiritu ng ito, God, upang sa pagkita nila, Panginoon, na pagdating ng araw, Lord, we need to be conformed into the image of God's Son, which is our Christ Jesus, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na ganyan po kami nagpapahalaga sa mga bagay sa iyo, Lord, at kaya ang ikaw, Diyos, Panginoon, na maluwalhati sa lahat ng bagay nito, Lord. Lord, teach us to discipline our spirit, O God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa iyo niyo po ito ng iyong mananalugo, Panginoon, magbatas sa ganun, Panginoon, mapagtagumpayan natin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na itinuturo mo sa amin ay matutunan, Panginoon, at maging pabuhay. Salamat, Panginoon Jesus, sa ito namin ibinabalik ang lahat ng kapuyan na ito at hayaan mo maluwalhati kami makauwi sa aming mga tahanan. Ligtas, Panginoon, na sa iyong pag-iingat, Panginoon, kami makakauwi, Panginoon, na mapayapa. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong dakilang kapuyan in Jesus' name. Amen.